Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Lani Laksamana RN. Pinsan ko ito. Hello pinsan, kumusta kayo dyan sa Israel? In writing headlines, you'll see how journalists differ from local and international news. Samot gyud, wala nang mga investors sa Pilipinas nito. Thank you so much, INC. Okay. Pinost niya dito ang mga headlines ng different international papers. Una, The Washington Post. Sa US ito, ang daming nagbabasa nito. Headlines: Hundreds of thousands rally in Manila against flood control corruption scandal. Kaya pasalamat tayo sa mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo. Yan, sa US yan. Al Jazeera. International din ito. Ang daming nanonood, ang daming nagsusubaybay sa Al Jazeera. Inermos Evil. Grabing title naman ito. Inermos Evil. Thousands rally in the Philippines over corruption scandal. Ano ba? Tens of thousands rally in Manila over corruption scandal that implicates top Philippine officials. The Times of Indra, I think India ito. India. Thousands rally over corruption scandal implicates top officials sa India ito. Plus 7 others. Tingnan ko Times of India pala ito. Ayan. The Business Times. Saan ba ito? Mega church gathers in Manila to protest against Philippine corruption. Japan Times. Japan Times pala yun. Japan Times. Ano pa? China Daily. Mega church gathers. China. Yan. Ano ba ito? US News. News. Hundreds of thousands rally in Manila against flood control corruption scandal. Korea Times. Tens of thousands rally in Manila over corruption scandal that implicates top Philippine officials. Sino yan top? Di ang Pangulo. Di ang dating speaker. Ano pa ito? Nung Asia Pacific. Thousands of Filipinos take to the streets for government transparency. Ito, Bloomberg. Nako, sikat itong Bloomberg. More on financial, dito sumusubaybay ang mga investors, mga mayayaman. Bloomberg. Church gathers 650,000. Nung first day pa lang ito anti-graft protesters in Manila rally. So ito ba yung bagong Pilipinas? Grabe bagong Pilipinas ng Marcos administration, punong-puno ng, I don't know how you will call it. Sikat na sikat tayo sa buong mundo. Anong klaseng pagkasikat? Sikat sa kabutihan o sikat sa nakakaya? Yung Al Jazeera na title, Inermos Evil. May napanood akong short video. Anito 700 Club, Christian organization na broadcasted worldwide. Sinasabi ng preacher doon na I am so sad about the Philippines. Sabi ng nagsasalita, I have many friends in the Philippines. This is a Christian nation, but why is it that there's so much corruption happening in this country? Ganon. My heart bleeds for this country. Sabi ng preacher doon sa 700 Club. Grabe. So, are we really a Christian country? Tinawag lang tayo Christian country, the only Christian. Why? Dahil majority are Christians. But
yung isang senior, hindi ko lang pangalan, pastor ng isang mega church din. Millions of members din ito. Tahimik lang sila. Diyan kami nagsisimba. Let's pray for this country, sabi ng senior pastor. Because we are called Christian country in Asia, but it's not. Our government leaders, sabi ng pastor, profess to believe in God, profess to be Christians, but what they are doing is not the work of Christianity. Nakakahiya. Ito, hindi niya sinabi basta isummarize ko na lang. Napapahiya ang Panginoong Hesus sa nangyayari sa ating bansa ngayon. But I believe, inalaw ito ng Diyos. It's cleansing, part of cleansing, para ma-expose ang mga ginagawa. Merong post na ng isang PMA graduate kanina, retired na rin. This is divine act. Sabi ko, amen. Paminsan-minsan lang akong comment sa mga kailan kung agree ako, talagang napaamin ako. Divine act ito, itong una, pagsasalita ni Saldico. And then itong rally ng iglesia. I don't know, baka millions na ngayon ang nag-ipon pagsalita ni Senator Amy. Pero may ang kapatid, sasabihin mo ang bulok ng kapatid mo. That's very painful. Kaya ako, naawa ako, nagagalit ako, humahanga ako kay Senator Amy. Yung paglalahad niyang ganon. Bakit galit? Dahil pinayagan niyang magkandidato ang kapatid niya, ganon pala ang gawain. Kailang Senator Amy believes in second chances. Pinagbigyan niya ang kapatid niya, kailang sinayang. Balik tayo sa isyo. Sino pa ang mag-invest sa atin? Anong sabi ng Pangulo? Dahil daw isiniwalat niya ang corruption scandal, ay bumalik na ang tiwala ng mga investor. In your dreams. Lalong babagsak ang ating foreign direct investment sa mga pangyayari. Kaya kawawa ang bayan. Let's pray. God allows these things to happen. He has a plan. Romans 8:28. For in all things God work together for good to those who love Him, to those who are called according to His purpose. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa Tribong Talandig dahil sa sweldo natin. Namimigay na tayo ng mga libreng yero at pako sa Talandig Tribe para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So, mag-atop si Uncle si ang balay. So, ipanak na yero. Karon naman nagyod og atop siyang call, so nindot na gid kayo kay nahuman nagyod o atop ang iyang balay.
Salamat sa tao nga nag-sponsor nga gitahasan sa atong labaw makagahom ng Ginoo nga di ko tuluan ni karong panimbato. Oh, so maayo na gid imong atop call, so dili na gid katuluan. Daghang pang mga katuigan nga imong mabutan para sa dangdum sa hinabang. Hinaot ko, sir, nga daghang pang may imong mahinabangan nga sambang kanako at sa Ginoo. O sige ko, salamat pod.